Pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension bago ang Kapaskuhan at update sa North-South Commuter Railway Project sa Calamba, Laguna. Ating alamin kasama si Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation. Sir Jonathan, magandang tanghali po. Sir Jonathan? Sir Jonathan, good afternoon. Yes. Good afternoon, Ninya. Yes, kasama ko po si Yusek Marge ng DOJ, sir. Una po sa lahat, kumusta na po itong Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension? At kailan po inaasahang matatapos ang proyektong ito? Okay, ang LRT1 Cavite Extension ay hopefully partial operations ay mag-umpisa the earliest, mga October this year. Basta't within the last quarter of 2024 ay partially operational na itong LRT1 Cavite Extension na tiningnan nga ni Secretary Bautista kasama si Secretary Ralph Recto na 98% na kumpleto yung extension. Tiningnan namin yung Dr. Santos Avenue Station sa may sukat. Sir Jonathan, para sa kaalaman ng ating mga mananakay, saan po ba ang mga estasyon ng Phase 1 ng LRT1 extension na ito? At ano po ba ang ruta nito? At ilang pasahero po ba ang makikinabang dito araw-araw? Meron tayong mga initial na 5 istasyon sa Asia World, sa NAIA, papuntang south, papuntang Cavite. The first 5 stations hanggang Dr. Santos Avenue dito nga sa Sukat ay magiging operational na within the year. Meron lang matitirang mga 2 stations hanggang Cavite nga na hindi pa matatapos within the year. Pero hopefully ay baka next year, 2025, ang lahat ng istasyon ng extension ay magbubukas na. I think we will have an daily na mga 300,000 passengers dito sa LRT1 Cavite Extension. Ito ngayon ay ang naging tanong ng noong kami bumisita dito sa Dr. Santos Avenue Station ay paano daw yung pamasahe ng mga gagamit nitong LRT1 hanggang dito sa Dr. Santos. Ang sabi ng aming railways ay mananatili yung current rates ng pamasahe diyan from ang dulo kasi ng LRT1 ay sa FTJ station yung sa Muñoz, and then dudugtong na dito sa LRT1 extension. At mananatili yung current levels ng pamasahe. Gaano po kalaking tulong ito, lalo na po sa mga bababa at sasakay mula dyan po sa PITX at NAIA? Yun. Yung PITX at NAIA, kadugtong na yan dito sa LRT1 na extension. Pero ang pinagmalaki dito sa Dr. A. Santos Station ay magkakaroon kasi ng multimodal transport. Kumbaga, magkakaroon ng mga terminal ng jeep, terminal ng tricycle, terminal ng taxi. Diyan pagbaba ng Dr. Santos Station, marami ng modes of transportation na mapipili ang mga pasahero. Kaya't napaka-convenient na. At yun nga dugtong nito sa PITX ay pupunta naman sa mga iba't ibang probinsya, papuntang south. Yung Dr. Santos Station, yun ang magiging unang dulo nung pagbubukas, partial na pagbubukas ng station, ay nakikitang malaki daw ang epekto doon sa palaging traffic pagpunta dyan sa sukat na yan. Kaya't inaasahan ng maraming pasahero na makatutulong sa kanila na makaiwas sa araw-araw na traffic dyan sa lugar na yan.
Sir Jonathan, ano po ba yung mga susunod na phases ng LRT-1 Cavite Extension? Hanggang saan po ba ang biyaheng ito pag natapos na ang buong proyekto? Ang dulo ng LRT-1 ay hanggang Nyog, diyan sa Cavite. Pero marami pa kasing ang LRT-1 extension, ang unang southern part nitong LRT-1, marami pa kasing mga nag-iisip at pinagpaplanuhan pa. Yung mga iba pang extension nitong linya na to sa iba't ibang lugar dyan sa Cavite dahil nga tinitingnan namin kung paano maibsan nga yung parating traffic dyan sa iba't ibang bayan ng Cavite. At kasabay, simultaneous, parallel dyan ay ginagawa na rin nga itong South Commuter Railway at inaasahan na yung dulo from Metro Manila ay baka nga sisimulan na itong sa dulo dito sa Calamba. Kaya't baka magkaroon nga ito ng mga kung paano po connecta itong mga rail systems na to dito sa yung so far pinakamalaking railway system na ginagawa sa kasalukuyan, 147 kilometers mula sa Clark papuntang Calamba. Kaya't magkakaroon ng mga pagko-connect itong mga ibang rail systems sa NSCR at pinagpaplanuhan pa nga mula Calamba ay baka ang rail system na yan ay pinag-aaralan kung paano maidudugtong mapupunta naman sa Batangas Port. So ito naman tinatawag nilang Subic, Clark, Manila, Calamba, Batangas Corridor. Ito naman ay malaking idudulot sa pag-transport ng cargo, ng freight. At tinaasahan na pagka yan ay naging operational, yung presyo ng mga commodities ay baka bumaba dahil magiging mabilis at mura na ang pag-transport ng mga cargo mula dyan sa pier ng Batangas at sa Subic Port. Okay, sir, kailan po opisyal na sisimulan itong construction ng North-South Commuter Railway Project na sinabi nyo nga po, tama po ba, from Clark to Laguna or Calamba? At kailan po ang target na matapos ito? Okay, yung North-South Commuter Railway or NSCR mula nga sa Clark patungo ng Calamba ay merong mga 4 na segments yan. Malolos to Clark, pagkatapos Malolos to Metro Manila, and then Alabang to Calamba. Siya iba-iba ang mga kontratistang gumagawa pero simultaneous na nangyayari yan. Kamakailan nga ay sabi ko nga yung dulo sa Calamba ay pinasinayahan ang paggagawa na dito sa magiging southern portion dito sa Banlic at sa Santa Rosa. Yan ang magiging dulo ng NSCR kaya itatayo na yung mga istasyon diyan sa Banlic at diyan sa Santa Rosa, Laguna para yun na yung depot, doon na yung dulo noong NSCR. Ito ay hopefully bago mag-2028 mayroong partial operations. Ang nakikita namin medyo mahuhuli sa pagbukas itong Metro Manila segment dahil nga inuumpisahan pa lang itong sa Metro Manila segment. At yung mga Manila to Clark ay mabilis nang naumpisahan na halos kalahati na yata. Marami na tayo nakikita mga nakatayong elevated rails diyan. At dito nga sa Calamba ay sinimulan na ang paggawa nitong dulo naman diyan sa Calamba. Kaya nakikita namin na hopefully mayroong partial operations by 2028. Sir Jonathan, kadalasang tanong po ng ating mga kababayan, nasa magkano po ba ang gagastusin sa proyektong ito at gaano kalaking tulong ito sa mga pasahero natin at maging sa mga residente ng Banlic at mga kalapit na communities? Yeah, magandang tanong yan, Yusek. Yung NSCR, sabi ko nga ito ang pinakamahaba at pinakamalaking railway system so far.
maliban nga sa pagtulong nito sa itinatawag namin transportation, dahil ito ay electric. So hindi ito naglalabas ng kanumang usok. So makatutulong ito sa environment. Pangalawa, mula Clark hanggang Calamba, kung yan ay babagtasin mo ng sasakyan, ng kotse, ay baka abutin ka ng mahigit 4 na oras. Pag natayo na to, Clark to Calamba will be less than 2 hours. At yung kainaman nito ay yung ikokonekta ka from Central Luzon patungo ka ng Metro Manila ay napaka-convenient na. Ganun din yung mga nasa south, starting from Calamba, sasakay ka na, patungo ka na ng Metro Manila, very convenient na. Sa ngayon ay hindi ko pa masabi kung ano yung magiging pamasahe. Napakaraming factors pa na pag-aaralan yan. At yung pagtala ng pamasahe ay sinasabit niyan sa Rail Regulation Unit ng aming rail sector para yun ang nag-a-aproba kung ano yung magiging pamasahe dito sa NSCR na to. Pero Sir Jonathan, for this entire project po, magkano po ang aabutin na gagastusin po natin sa proyektong ito? Sabi ko nga, ito yung pinakamalaki. I think this is at if I'm not mistaken, this is at 500 billion pesos na inutang o pinautang tayo ng Japan at ng ADB. So may mga portions dyan na tinutulungan nga tayo ng Japanese government. Itong Japan International Cooperation Agency, JICA, ang very close na tumutulong dito sa DOTR. Kaya't kami pinagmamalaki namin na ang Japanese technology ang nakapasok dito sa ginagawang mga rail systems natin. Hindi lang dito sa NSCR, meron pa rin kaming subway na ginagawa. Kaya't malaki ang tulong ng Japanese government at kami umaasa na yung mga Japanese contractors na siya mismong gumagawa nitong rail systems ay mabibigyan tayo ng napakagandang rail systems na katulad ng mga magagandang rail systems ng Japan. Very exciting po itong proyekto na ito. Pinag-uusapan nga namin ni Yusek Marge kung gaano ka perfectly on time ang railway system ng Japan. Pag sinabing ganitong oras, minsan mas maaga pa sila. Oo. At maganda na meron po tayong goal na sa Pilipinas mangyayari rin ito balang araw. Sa haba po ng proyektong ito, sir, ilang stations po at ilang local governments po ang madadaanan nito? Naku, maraming local governments, pero ang masasabi ko ay sa tulong GUs ay napabilis ang ating paggawa nitong NSCR. I think this is 17 stations lahat ang NSCR at malaki ang naitulong sa mga iba't ibang LGUs kasi ang mga istasyon ng tren habang kung saan alignment nitong NSCR ay nakatutulong doon sa mga communities, sa mga barangay, sa mga lungsod, mga munisipyo dahil kumukuha po ang proyekto ng local hires. Kaya nagge-generate ho ito ng trabaho para doon sa mga nakatira sa malapit sa riles ng NSCR. Kaya't marami po ang natulungan, hindi lang sa trabaho, yung mga livelihood, siyempre, saan kakain yung mga trabahador, sa magtatayo ng mga kainan, etc. Kung saan dadalhin yung mga nagtrabaho, kung saan yung bahay nila, so additional doon sa mga tricycle, kung sa jeep, etc. So malaki ho ang naitulong sa ekonomiya noong mga dinaanang bayan, pamayanan nitong mahabang railway system ng NSCR. Sir Jonathan, mensahe niyo na lang po sa ating mga mananakay mula sa inyo sa Department of Transportation. Kami po ay naniniwala na ang public transportation ang magiging solusyon sa mga masakit sa ulong traffic, hindi lang dito sa Metro Manila.
Kaya pinipilit namin matapos itong mga malalaking proyekto, lalo na sa rails, itong ating mga railway systems. Sana ay maintindihan nyo at tangkilikin. Pag ito ay natapos, huwag na kayong gumamit ng sariling sasakyan. Gamitin nyo ho ang public transportation. Kami naniniwala yan ang magiging solusyon natin sa ating traffic na parati nating sakit ng ulo. Maraming salamat po sa inyong oras, Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation.